apat ang mga anak ko. Bakit mo naman nasabi ang tatay mo yung dahilan kung bakit? Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Kung anong oras nyo man po ito napapanood. Lalong-lalo na po sa mga sumusuporta kay Master Gala. Kamusta po kayo? Nung latest upload ko guys, yun yung isa sa pinakamasakit nga na binalita ko sa inyo na maraming nabigla, maraming nagulat sa pagkawala po ng aking ina. Marahil magtataka yung iba, Master Gala, kamamatay lang ng nanay mo, nakapag-upload ka agad ng bagong video. Kaya nga po tong video na to guys is, gusto ko lang ma-release ngayon ang aking mga iniisip na ma-share din sa inyo kung napakabigat, napakahirap, normal lang nangyayari sa isang tao na nawawala ng magulang. Pero iba kasi to, iba yung sakit, iba yung pagmimiss, iba yung mga pwede pang mangyari sa susunod na araw. Kasi guys, hindi ko masabi sa inyo kung ano ba talaga yung gusto kong sabihin, pero isa lang ang gusto kong ipahatid po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nanay dyan, lola, ina, sa lahat. Guys, sa tuwing habang ang inyong mga magulang ay naririto sa mundo, lahat ng pwedeng sabihin nyo na sa kanila. Para hindi dumating yung panahon na, kasi alam naman natin, na lahat naman tayo mawawala dito talaga sa mundo. Hindi naman sa manghihinaya. Parang gusto mong balikan yung mga moment na yun at kung pwede lang bawiin o pwede lang idagdag yung mga salitang gusto mong sabihin. Pero hindi naman kasi talaga din minsan nakikita dun sa salita. Maganda talaga sa gawa. Yun po kasi yung ipinaramdam namin. Nanay. Sorry guys. I feel so empty. Baka tulong tong video ito, mailabas ko po sa inyo. Kasi 3 months ago, nag-video po ako na sorry na tungkol po sa pagpapahalaga sa isang nanay. Hindi ko nga alam kung i-upload ko yun, pero na-edit ko na siya. June, nagkasakit na yung nanay ko. Lagi siyang susugod sa ospital. May mga thoughts na ako, may mga iniisip, may mga pag-aalala na what if. So ito, first ever na hospital si nanay. It's time din talaga na may mga bagay na kailangan ko din ipaalam sa inyo. Hindi naman po regarding sa mga content na ginagawa ko, pero alam ko nakakatulong din sa akin to para mag-release ng nararamdaman. Kasi alam ko nandiyan kayo, yung magpapayo kayo sa akin. Iba po yung nakikita nyo, napapanood yung Master Gala, malakas ang loob. Ibang-iba po sa ngayon. Masyado tayo nakapokus sa trabaho, hindi na natin nabibigyan ng time yung mga magulang natin. Not necessary na gawin yung i-spoil yung mga magulang, pero hanggat maaari gawin nyo dahil mga magulang ay hindi yan mapapalitan ng kahit sino. Siguro nangyayari ito sa buhay para papaalala na ang magulang natin dapat pinaprioritize natin kaysa sa ano-ano pa mga bagay. Alam ba ng doktor na ilang taon ka lang dumudumi ng every 4 days ba? Sabi mo? Anong sabi ng doktor sa'yo? Hindi, pero nasabi mo na every 4 days ka nadudumi ng sa loob ng ilang taon. Pero ginagawa namin ng paraan at ginawa namin magkakapatid, pinagtulong-tulungan namin na pakita sa kanya kahit sa huling sandali na nalaman namin na hindi na pala magtatagal. Doon kasi sa nalaman mo yung idea na hindi na pala magtatagal, doon mo marirealize na unti-unti para kang kinakain ng sitwasyon, para kang overthinking ka, na kahit maraming pag-asa sa puso mo, hindi mo talaga mapipigil na mag-isip, mag-alala. Nung time nga lang na nagbabantay kami sa ospital, anytime nasa isip ko na pwede siyang mawala that time. Although hindi naman ganun kalala yung sakit, may mga magtatanong dyan, saka ko na po muna i-mention sa inyo ang dahilan kung bakit talagang pumanaw o kung anong sakit. Hindi naman po mahalaga sa ngayon. Lalo na sa mga nagmamahal sa nanay ko. Nagpapasalamat po ako sa mga nagpunta. Kahit ikalawang araw ngayon na wala siya. Tita Tessie, story time tayo dito kay nanay. Sa harap kabaho ni Mudra. Yung, di ba, tagal kayo nakikita, dinalaw mo siya sa ospital. Yung nilapitan mo siya, dinalaw mo siya, hindi kanya nakilala. Anong sabi niya sa'yo? Paano? Tinitigan lang muna ako ng matagal. Oh. Nung ganyan ko siya, sabi niya sa akin, sino ka ba? Sabi niya, talaga akong iyak nung sinabi niya sa akin na sino daw ako. Yung excited ko ba pumasok doon sa dahil expect mo na matutuwa dahil dumalaw ka. Ang kalalagasan lang pala, hindi ako nakikilala. Yung para bang malala, masyado nang malala. Kung sinabi niya sa akin, oo. Sinabi mo, si Tessie to.
Sabi ko, Kasi, di ba pagpasok mo ng ICU, naka-PPE ka. oo. Kahit ako man kung nasa ICU man ako nakita kita naka-PPE, hindi kita makikilala agad. Kasi saka daw, normal lang daw yun kasi nasa gamot niya. Sa gamot. Pero pag sobrang tayo sa gamot, napapraning. Oo. Kaya nga kayo hawak kayo masyadong sa gamot, ha? Di ba na? Ba't ang bango? Ikaw yung pabango nun? Ay, Ang bango, ano yung naamoy ko ngayon? Ang bango. okay, bigyan nila niya. Yan, so, yun si Mad. Parang natutulog lang naman siya. Sinabi ko pala sa kanya na, uwi muna ako ng bahay. Hmm. Maglalaba ako. Ang hindi ko rin maano rin, yung sandali ka lang ha. Tapos magkikita kami, ano na siya, wala na. Yun na nga. Kaya yun yung huli pag-uusap nyo. Mm-mm. Kaya pala, nung bago ako umalis kayo, tinawag ako ng pamangkin mo. Sabi, tita, tawag ka ni Lola. O di, pumunta na ako doon. Sabi niya, ano te? Sabi niya, wala, dito ka muna. Sabi niya sa'yo? Tinabahan ako noon. Sabi niya, dito ka muna. Sabi ko, te, bakit? Anong masakit sa'yo? Wala. Sabi niya, ganun-ganun siya. Yakap daw. Sabi ko, sabi ko, te, masakit yung ganito. Sabi niya, masakit daw yung ganito. Sabi ko, may ano naman, di ba ganapin? Doon ko nga rin first time nagkabit ng oxygen. Oxygen, Number 1 lang, hindi siya makahinga. Hindi naman namin tinodo. Yung nakahinga siya. Si Tita Tessie, siya yung nag-iisang kapatid ng nanay ko na sa inatama. Balik ka agad ha. Yun nga, sa bahay ako, lagi ko naman siyang iniisip eh. Kaya lang, nung pagbalik ko, wala na. Kaya ngayon nga guys, talagang syempre mga natin sila, kapatid nag-iis, lalo niya si Tita Tessie, nag-iisang kapatid niya yan, ang lola ko nawala na rin. Kaya nga sabi ko, hanggat nandito kami mga pamangkin niya, hindi naman kami maibigay lahat, pero hindi namin ipapafeel sa kanya na naulila na siyang lubos kasi wala na din ang lolo ko. So magdalawa lang silang solid na magkapatid talaga ni Nana. Kapatid niya naman si Tito Alex sa side naman ni Lola, half brother niya siya. Yun nga guys, dapat habang buhay talaga, kung kaya naman natin bisitahin yung mahal natin sa buhay. Ipakita natin. Tama yung sinasabi nila, hanggat buhay yung magulang, dapat ipapakita ng mga anak sa magulang. Kasi once na nawala yun, mahirap na. Tsaka na lang sila pupunta, dadalaw, oo. Kaya ako kung tatanungin niyo ako, anong regrets mo, Master Gala, na nawalan ka ng nanay? Wala. Kasi naging mabuti siya eh. Kilala siya ng lahat eh. Kilala siya ng mga kaibigan na napakabuting tao, napakabait na nanay, alam niyo naman na open ko sa inyo yung buhay ko nung nakaraan. Kaya ito, ginagawa ko yung video, pampatatag sa mga nababasa ko din comment, nakaka-touch, nakakabawas ng bigat ng kalooban ngayon. Ako nga gusto ko nga ipakremate siya, di ba? After 3 days burol. Pero inaalala ko pa rin, syempre, mas majority pa rin. Sabi ko, kahit yung tutuusin, pwede naman ako mag-decide dahil ako yung panganay, na ako yung masunod. Hindi naman ako ganon. Tinitignan ko din, sinasaalang-alang ko yung gusto nila. At saka yung mga kaibigan pa ng aking nanay na makarating po dito. Well, ito, sasabihin ko sa inyo, ito namang mga nandito yung pinagbibigay sa amin. Nakikita niyo yan. From BDO, ito binili ito ng kapatid kong pangalawa. Tapos ito din from St. Peter. Wala kaming kaalam-alam na itong plants na lahat ng mga to, naka-aircon pa siya dyan, ay hinuhulog-hulugan niya to. Hindi namin in-expect siya ang gagamit nito, pero para sa tita niya dapat ito. Ayoko kasing kausapin, ayoko pakita din sa inyo na mahina ako. Kasi para din sa mga nawalan, para din sa mga anak na nangungulila sa kanilang mga magulang, magpakatatag tayo. Kasi lalo ito first ever na mawalan ng nanay. Siyempre nanay ko to. Mahal na mahal ko siya. Kahit sa huling hininga niya, kasama niya kami. December 2 kasi siya pumanaw ng 10 a.m. 2 days pa lang. Day by day, ang hirap. Paano mag-step, paano lumakad nang wala siya. Wala akong uuwian from Davao to Bulacan. Laging nagugulat, lagi kong sinusurprise madalas na nandito na ako. Yun, mamimiss ko yung mga reaction niya na yun. Nasa ospital pa lang siya noon, nilabas na siya 1 week. Nanghingi siya sa akin ng mangosteen, nag-request siya ng suka, nag-request siya ng lansones yata. Hindi ko alam na huli na pala yung request niya na yun. That time, na pinayuhan kami ng doktor, hindi na po siya niresetahan ng gamot. Which is dun pa lang sa word na yun. And then sabi, tutubuhan daw siya. Kahit daw naman din ma-ICU uli, matubuhan is, yun na lang daw yung magpapa-continue para mabuhay siya, parang ganun. Doon na parang gumuho yung mundo ko. Nawala ako sa sarili maghapon. Iyak ako ng iyak. Hindi ko matanggap. Kahit hanggang ngayon,
maghapon ko siyang nasa isip. Lahat kami magkakapatid, iniisip siya. Pwede pang mabalik sa dati, pwede pa. Kaya lang guys, biglaan po talaga yung pagkawala ng nanay ko. Although, June lang siya nagsimulang ospital at 6 months almost. Pero nung June na yun, diagnose siya dun sa sakit. Sinabihan siya ng 2 years, ganun. So, umasa kami dun. Takot na din kami dun. Dun niya sa 2 taon eh. Takot na kami. Pero biglaan yung pagkawala niya. Hindi ko mahirap kasing sabihin sa inyo yung sa ngayon yung dahilan ng kanyang pagkamatay o pagkawala dahil ang bigat sabihin, although ito ay pangkaraniwang sakit lang din naman na nangyayari, pero kumbaga nararanasan ng lahat. Nagsimula yun sa fatty liver hanggang sa nagkaroon siya ng liver cirrhosis. Saan ba nakukuha yung mga liver cirrhosis? At gano'n siya kabilis maka-infect? Possible, kung nagka-problema tayo sa atay, yung atay natin mahihirapan mag-function, lalo na pagka tinamaan tayo ng problema o nagka-problema tayo sa atay pag medyo nasa age of mga 40 plus, 50. Late na na-diagnose, late na nalaman kasi wala naman ding sintomas kaya kwento ko lang sa inyo. Bago siya ma-hospital ng June, nag-video pa ako noon kasi gusto kong gumawa ng video ng documentary na kung hanggang sa paggaling niya, pero yung video pala na nagawa ko sa susunod na upload, yun na pala yung way paano siya nawala. Since 13 years old ako noon, ako yung kasama niya sa trabaho, panggabi kami sa isang bakery dati, nakwento ko naman yun. Hindi naging healthy yung lifestyle din namin doon dahil panggabi kami. Tapos mga katrabaho namin di naman maiiwasan na naninigarilyo sila. One of the causes din na tinitignan ng doktor, yung pagsisigarilyo ng isang tao na second smoker hanggang malanghap ng isa, magiging third, mas malala yun. So, ilang taon siya doon sa bakery? Almost 11 years. Panggabi, ganun ang lifestyle. Tapos, ang number 1 nakikita ko din sa kanya, yung sa pagkain niya, hindi din siya mahilig uminom ng tubig. Tapos, yung napakahilig din niya sa soft drinks. Ano ba yung mga lifestyle ni nanay? Pagka nagluluto yan, laging maraming betchin din. Minsan may seasoning pa. Although mahilig din siya sa gulay, pero more on kasi siya, malakas din siya sa rice. Pero tinitignan din yung angulo doon ng doktor na baka possible itong nakuha din sa hereditary. O kami magkakapatid is nagpapacheck na rin kami sa liver namin. Medyo, yun, okay naman kami. Awa ng Diyos. Kaya nung nalaman namin yan, na ganyan pala, kasi pwede din palang namamana yun, ganun din daw yung pinsa. Tapos hanggang sa, parang may mga signs guys, bago siya nawala. Kwento ko lang. Naiwan niyang naka-open yung cellphone sa kapatid ko. Nakikita yung mga messenger doon na parang nangungulit na siya pala, matagal na doon sa mga kaibigan na bisitahin siya. And then ako naman, since sa Davao naman ako nakatira, balik-balik lang ako dito sa Bulacan for my content. Nakapokus na doon ako natira. Nagpunta din sila doon. Hindi ko alam ng April, nakarating sila nga ng Davao. Hindi ko alam na, kasi siyempre kaka-birthday lang niya yun. April 17 yata sila nagpunta ng Davao. Hindi ko alam pala guys na yun na yung huli. Kaya buti na lang kahit papaano nakagawa kami ng mga memories. Na iparamdam namin kay nanay na talagang mahal namin siya. Hindi lang sa salita, hindi lang kasi kami talaga sweet. Hindi, kagaya niya, ganun kung ano yung inano niya sa amin. Kaya ngayon, yun yung nagpapalakas po ng loob sa amin. Master Galan, nakagawa ka pa ng video, nakaburol lang nanay mo ngayon. Yun nga, nandun siya nakaburol ngayon sa Baliwag, Bulacan. Kasi nga, sobrang bait. Hindi na ako magsasalita. Ang nanay ko para sa akin na napakapalad namin talaga na siya yung naging nanay namin. Ayokong laging magbukang bibig sa inyo ng mga alaala na alam ko nang hindi naman mababalik pa dahil wala na siya physically. Pero yung lakas ng loob, palaban kasi yung nanay ko talaga. Waray yan Basta waray upay. Palaban talaga. Yan yung lagi niya sinasabi nung naghiwalay sila ni tatay dati. Na 4 ang mga anak ko. Yan ang lagi niya sinasabi. Sino ka ba? Sino ba siya? Which is, isang cause din, yung na-stress siya, tungkol nga din sa tatay ko. Kaya nga patay mali siya pa tong kabit dati. Nagtatanong, bakit mo naman nasabi na ang tatay mo yung dahilan kung bakit nagkasakit ang nanay mo? Yun yung June. Basta mga bandang July na yata nag-chat, diba? Hindi ko masyado in-explain doon sa kabit. Kasi normal naman din na pag nagkaka-stress tayo, nagkakasakit. Kaya okay lang ma-stress, wag lang tayo madidepress, guys. Kasi kailangan natin labanan yung bawat pagsubok sa buhay. Dahil
Although hindi naman natin maiko-connect palagi yan na yung iba lagi nagke-question, Panginoon, bakit binigyan mo ko ng mabigat na pagsubok? Hindi naman natin pwedeng laging idadama yung Diyos sa mga pagsubok kasi minsan yung iba hindi ko sinasabing lahat. Kung bubuksan mo yung isip mo, hindi naman lahat ng nangyayari sa atin pagsubok eh. Nagkakataon lang na minsan may mga bagay na kinukuha na ng Panginoon para iiwas daw siya sa mga kapahamakan. Yun yung aking palaging iniisip na baka mamaya mas mapanganib pa yung nanay ko kaya maaga na lang siya kinuha at the age of 58, di ba? Parang hindi ito ginagawa para tayo ay talagang magpakalugmok, magpakalungkot sa nangyari. Kahit ako man maghapon ko nga iniisip paano kami? Parang wala na nga kaming tatay tapos ganun pa, di ba? Wala pa kaming 3 days nagsasama mula ng pagbalik ko galing ng Davao. Tapos ilang araw lang guys, nawala na siya at kasama ko pa siya. Katabi ko yung kapatid kong babae that time. Nandun siya, inaayos ko lang yung unan. Hindi ko muna maikwento kasi pag kinikwento ko, bumabalik Siguro sa ibang panahon ko na ikikwento sa inyo. Pero gusto ko nga, bawat bahagi ng buhay ko, lagi ko nang yun yung nagiging pananaw ko ngayon na gusto kong i-open sa inyo para mas makilala nyo ako na hindi lang sa pagiging matapang ko sa pagpasok sa mga abandoned places, kundi mga sementeryo. Para makita nyo yung lifestyle, yung kung ano talaga ako, kasi yun talaga ang goal ko na ipakita, magpakatotoo sa inyo. Paano ko masasabing totoo ako kung ultimo ganitong pangyayari sa buhay ko, hindi ko mababahagi sa inyo. So doon na tayo, fast forward. Para sa akin, mahirap na kasing ibalik pa yung mga natapos na. Ito ay hindi lang naman to nangyayari sa amin. Ito ay hindi lang naman din nangyayari ito sa isang pamilya lang, kundi halos buong tao sa mundo nakakaranas mawalan ng nanay. Mawalan ka raw ng yung buhay pa lola ko, mawalan ka ng asawa, anak, kaibigan, parang ganun yata. Pero ang nanay, hindi yan mapapalitan. Which is, bago naman mangyaring mawala siya, pinaramdam niya sa amin talaga na wala siyang katulad na ina na handang inuuna yung kanyang sarili kaysa sa kanyang mga anak. Yung sarili niyang kaligayahan, ibinigay niya sa amin. Binigay niya rin sa paglilingkod sa Diyos. Doon kami nagiging proud sa nanay ko. Naging aktibo siya sa paglilingkod sa Panginoon. Mas affected kami. Mas naging affected yung mga kaibigan niya. Especially hindi lang sa paglilingkod niya sa Diyos. Yung mga naging kasama niya sa trabaho, mga kaibigan niya. Mas ramdam ko yung pain nila. Kasi hindi na kami nagpo-post noon na gano'n na pala kalala. Pero alam na namin in the late, pasensya na rin iba dyan, mga kaibigan niya. Nagulat ko kayo sa post. Ganun Ganun ang buhay natin Hindi natin talaga mabibilang na talagang atin ito. Ito'y hiniram lang natin. Hindi natin alam. Diba? Kaya ito magsilbing, itong video na to na hindi para malubmok, kundi lumakas ang loob. Lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Alam ko kakayanin natin to. Step by step lang yung pagtanggap. Hindi natin ito matatanggap ng isang araw lang, taon, 10 years, 20 years. Hindi naman ganun kabilis. Kasi, ang isipin natin, yung mga itinuro niyang bagay, pakikisama, pagkapwa-tao, pakikiayon, kumbaga paggawa ng mabuti na itinuro ng nanay ko din sa amin din. Yun yung hinding-hindi mawawala o mamamatay. Kaya, in the next upload, abangan nyo yung next kong upload sa susunod na episode na. Saka ko na lang upload muna i-edit kasi hindi ko pa kayang i-edit din yung mga wala akong maisip ngayon kundi ito lang na para mailabas ko din sa lahat ng mga nagmahal kay nanay, sa mga minahal niya, sa lahat ng mga taong napasaya niya, napamahal sa kanya, sa mga kaibigan niya. Alam ko, huwag nating isipin na masakit ito, pero isipin natin na graduate na si nanay. Tapos na yung paghihirap niya. Kung paglabas ko ng video na ito, dito ko lang mai-express kasi ayokong kimkimin na palagi kong pinapakita sa nanay ko, sa mga kapatid ko na nagmumukmuk ako. Kasi ito yung way of comfort zone. Comfort zone. Yun naman buhay ko ng pagbablog. Parang may mga signs nga nung nakaraan. Kasi yung last na in-upload ko, pumunta pa ako ng sementeryo noon. Hindi ako mapakali that time. Bago din ako umuwi dito, hindi na rin ako mapakali yun. Kasi
parang iba ang bigat. Tapos 1 week before siya ma-hospital, hindi din, parang wala ako sa mood. Lagi akong galit na wala naman minsan dahilan, napakaliit na bagay. Irritable. Yung pala yung isang signs din. Ganun pala yung pag mawawala kang pinaka-importanting tao na naging tao sa buhay mo, which is yung nanay mo nga. So kung maging mukha itong video na ito na maging lakas ng loob, maging paalala na tayo habang buhay yung mga magulang natin, hindi lang sa gawa natin papakita mo, bukod sa iparamdam, hindi lang sa salita, mahal natin siya. Minsan, hindi nakakahiya na sabihin, Nay, I love you. Nanay, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Hindi nakakahiya. Yun lang guys. I hope to see you again. Meron tayong next preparations ako na gagawin bilang pag-remember sa buhay ng aking ina. Puro di ko alam na ganun kabilis pala ang pangyayaring pwedeng mangyari. Which is, hindi naman kami nawalan ng pag-asa. Tumiwala pa rin kami sa magagawa ng Diyos. Pero yun na nga, yung nangyari is kalooban na ng Diyos yun para sa Kanya. Pasensya na uli sa mga mali kong nasasabi din minsan na nakakasakit din sa ilan sa inyo. Thank you so much guys. At itiwala natin sa Panginoon ang lahat. Maraming salamat.